Libra, September reading mo. Check natin ano yung mga paparating sa'yo. But, timeless reading naman to Libra. Kahit hindi ito makarating sa'yo ng September. Okay? Kagaya ng lahat ng mga readings ko po dito ay timeless. Kunin nyo lang po ano yung nagmamatch sa energy ninyo. Pwedeng magkabaliktad yung mga energy na tinutukoy ko rito na nakukuha ko sa cards. Pwedeng energy mo, energy ng person na kadil mo. General reading only. So, for sure, hindi po lahat makaka-relate dito. Okay? Thank you so much for dropping by. First card mo, Libra, is Peacock. Mamaya, ipakita ko sa'yo lahat to. Hugot muna tayo. You have Peacock, Teapot, Lightning. You have Yoke. Oh, Teardrops. Oh. Handshake. Ano ba yan, Libra? Unahin na natin yung mga challenging card mo. So, meron ka 3 challenging cards dito. Mukhang meron something disappointing or nakakalungkot, Libra, this September for you. Ayan, birth month nyo pa naman, yung ibang Libra, no? Basta meron something dito na tearjerker eh. Alam mo yun, maiiyak ka, maluluha ka about this. Pero, ang sinasabi kasi specific dito sa card mo is great personal sorrow. Kung ano man itong maaaring ikalungkot mo or ika-shed ng tears. Okay? Could be matinding sadness. Okay. Ang dami mo palang challenging cards. Isa pa. Oo. Feeling tied down and frustrated. So, hindi lang sadness, hindi lang sorrow, meron kang frustration. Meron yung parang na-stuck ka dyan, wala ka magawa, feeling helpless, no? Or feeling desperate. Parang mga ganong energy na pipick up ko dito. And pwedeng ma-trigger yung mga emotions mo, especially anger. May mga triggers this September, pwedeng mga tao, pwedeng situations, no? So, ang dami mga emotions, Libra, kasi meron ka ditong kalungkutan, may galit, frustration, ano yun? So, emotional roller coaster itong September mo sa tingin ko. Iba-ibang emosyon meron dito. Meron ding pride. Whether itong pride na ito, ikaw yung may pride dito, yung person na nakaka-deal mo. Okay? Beware eh. Whether ikaw yan o yung makakaharap mong person this September. Okay, meron kang deep friendship dito with the same gender. BFF mo, malalim ang friendship nyo neto o baka matagal mo ng best friend ito, kakilala. Bonding, I think this is kung hindi mo pa, basta this is bonding eh, kung sino man itong makakaband mo, malalim yung bonding nyo nitong person na to or malalim na yung pinagsamahan ninyo niyan. Okay, it could be, bonding with your BFF. Libra, this September. Or pwedeng may moment kayo na mag-catch up sa isa't isa, confide sa isa't isa, magkwentuhan, magsabihan ng sama ng loob. Kasi nga meron ditong mga sama ng loob tears eh. Okay? Okay, Libra. At least, mabibigyan ka ng recognition, reward, or merit dito sa mga pinagagagawa mo recently. In this September, aanihin mo na to yung mga magagandang bunga na itong kasipagan mo, kagalingan mo. Deserve mo yan eh. Yan deserve mo to. Ikaw, kumbaga sa'yo makikredit tong mga
accomplishments na ito. Karapat dapat kang makareceive dito ng ng reward. And yun yung marireceive mo, Libra, by the way. Sa trabaho man yan or kung saan na pinagbuhusan mo ng iyong kasipagan, talento, etc. Deserving ka niyan. Okay. Handshake. Di ba pag nakikipag-handshake tayo, pwedeng pakikipag-areglo, pwedeng may makikilala ka, pwedeng greeting, di ba? So, ayan, pwedeng may mamimit ka daw. Special, there's this stranger na kailangan na alam mo yung pagtatagpuin kayo. Stranger, take note, Libra. Someone na makakatagpo mo, pagtatagpuin yung tadhana ninyo na kailangan, importante na ma-meet ninyo ang isa't isa kung sino man yan. Okay. Pwedeng romantic, pwedeng hindi. Check na natin, Libra, ano ba yung overall energy mo this month? Latag mo na yung mga cards mo, Libra. Okay. Nakikita ko yung spirit of waiting for you, Libra eh. Anticipation, paghihintay about something or about someone. Could be fire sign. Meron something dito like pagbabago ng interest, pagbabago ng feelings. So whether ito ay sa relationship mo or whether ikaw ba tong tinutukoy dito sa overall energy. Meron kasing something dito nung una na parang very passionate siya or very passionate ka dito. Whether ikaw o yung person mo. Noong umpisa passionate, pero parang nanlamig, biglang nagbago. Nagbago yung ihip ng hangin. Hindi na ganun ka excited yung person. Whether ikaw yung person na tinutukoy dito, yung person na ka-deal mo. Parang nanlamig na walan ng gana or nagbago ang isip about something or about someone. Ikaw man yung pinatutungkulan dito o yung person na ka-deal mo. Or situation, pwede rin namang situation, pwedeng hindi tao. Pisces energy, by the way, with the Hangman. Pisces energy yan. Alam mo yung parang naghihintay ka ng wala, umaasa ka sa wala, and naghihintay sa wala, umaasa sa wala, nagsasacrifice ng walang kapararakan. Yun yung nasa-sense ko dito, Libra. Whether sa relationship to or hindi, or sa ginagawa mo, kung ano man yan. And pagdating sa unexpected mo, Libra, this is unexpected. Meron talagang bigla na lang nag-iba ihip ng hangin, bigla na lang hindi na nagparamdam, bigla na lang naging distant, cold, detached, or worst, ginost ka, inabandona ka, pinagpalit ka. Parang iniwan ka sa ere. Ito yung cards na yun, itong dalawa. Alam mo yun, naiwan kang hanging there, Libra. Wala lang. So, disappointing talaga. Kaya siguro may tears ka dito, frustration and emotions, yung mga galit na lumabas kanina dun sa mga paparating sa'yo eh.
So, yun na nga. Hindi mo ina-expect na bigla na lang iiwan ka sa ere nito. Like, bigla na lang sigurong hindi na nagparamdam, bigla ng lamig, ng ghost, naglaho, or bigla na lang pinabayaan ka, iniwan ka sa ere. Okay, meron ditong something like kinot off with the Ace of Swords. Kinot off, pwedeng related sa pera. O halimbawa, kinot off na lang bigla yung sustento, yung support. Ewan ko kung ano yan eh. Basta. Pero yun na nga, parang na-reject ka dito or kung sino man ito. Kasi hindi mo nga in-expect. Kaya siguro dami mong emotions, galit, no? Some of you, iba naiyak pa kayo dito. Sumama ang loob ninyo. And ito yung good stuff. Woohoo! I think this is someone na mamimit mo. Meron ka kasing mamimit dito, remember? Sabi dito, pwedeng stranger. And itong stranger na mamimit mo, pwedeng romantic actually, pero pwede rin namang friendship. Meron ditong dalawang magkikita, pagtatagpuin. Di ba sabi ko sa'yo, meron something dito na importante itong stranger na to and mamimit mo siya. I think pwedeng potential romance din to or someone na talagang kaano mo kasundo mo. Kung hindi man to romantic, ka-vibes mo ba? Magiging BFF mo, ka-close mo. Malalim ang bonding ninyo, remember, meron ditong something na malalim na bonding. Yes, ito. O yung iba dito, same-sex relationship siguro kayo, hindi ko alam. Pero pwede rin namang hindi. Basta this is your, feeling ko, divine counterpart mo to, soulmate mo. Okay. This is someone na maaring nasa same page kayo, pareho kayo ng iniisip, nararamdaman sa isa't isa. Ito na yung good stuff mo eh, okay? I know. Good stuff na tayo. Ito na yung magandang mangyayari sa'yo this September, Libra. Wow, Libra, nakikita ko marami kang matatapos this September. Ayan, no? Marami kang trabaho eh. Pero nakikita ko marami ka rin kikitain dito. So, napakasipag mo. Talagang pipilitin mong tapusin yan eh. Ayan, no? Diyan ka nakafocus dito sa inaalagaan mong yan ng mga nganak yan ng pera or mga nganak ng accomplishments where you success. Fulfilled ka. Okay, hindi lang yon. Dami mo pang datong, tapos may mamimit ka pang person dito na magiging ka-vibes mo or magiging ka-MU mo, ka-connect mo. So, sa tingin ko, in harmony yung mga bagay sa'yo nito. Yun yung mga good stuff, no? Except lang dun sa person na nag-cut off sa'yo, nag-abandon sa'yo dyan. Maloko yan. And, sa love life mo, wait lang. Hindi pa pala, career. Career, hindi ko napakita to. Walang damit si lovers eh. Important decision to, Libra. Dalawang cards mo, major. May major decision ka na kailangan gawin this September na related sa pera, sa trabaho mo, career mo. Chariot, Cancer energy, tsaka itong si Lovers ay Gemini energy. By the way, meron Pisces dito, may Fire, may Cancer, may Gemini. Okay, Libra. So, nakikita ko dito parang hindi ito mag-push forward kung ano man ito. Pwedeng hindi mo na ituloy. Baka mag-back out ka. Kasi ikaw mismo mamimili, magde-decide dito eh.
Baka ikaw to nag-change of mind. Di ba sabi ko parang meron something dito kanina na nung una interesado, ganado, passionate, tas parang biglang nagbago, umatras, umurong, nanlamig, alam mo yun. Pwedeng sa career mo rin yun, sa pera or negosyo mo, kasi parang iba yung magiging decision mo dito eh. Feeling ko hindi mo ipupush. No? Magbaback out ka about something, kung ano man yan, tungkol saan yan, regarding money and sa career mo. Okay? Pwedeng yung iba, pwedeng something na related sa pag-abroad, pagta-travel, pwedeng hindi mo na siguro yun, sa tingin mo siguro baka hindi mo muna itutuloy, hindi yung best timing, or pwedeng baka may naisip kang ibang option na better, no? Okay, so yun yung sa career, pera. Sa love life mo naman, Libra, or earth signs to. Pero pwede ring may mga ibang signs dito like si Gemini, si Cancer, si Pisces, or si Fire. Okay. Ikaw man ito yung person, I think, ano to? Mabagal tong person na to. Kung meron ka mang person na interesado sa'yo, ang bagal kumilos, bagal manligaw kung lalaki yan. Pero nakikita ko itong person na to, magaling sa pera, magaling sa negosyo, maabilidad, magaling sa buhay, maaaring stable siya. Single naman to, Libra, wala kang dapat ipag-alala dito sa person na to. Mukhang wala naman sabit ito. Ang ano lang talaga nito is siguro stability muna niya, ng kabuhayan niya, ng career niya, inuuna niya, magpayaman muna. Kaya kung pormahan lang din, yung progress medyo matagal. Baka nag-iipon pa to. O limbawa, hindi pa inakasal. Okay. Iba ang priority niya right now, Libra eh. Parang sa self-growth niya. Although hindi naman sinasabi na hindi na siya interesado sa'yo, hindi kanya love. Kaya lang, yun, mas binibigyan niya muna ng priority ngayon yung stability, yung career niya o yung kabuhayan niya, yung pera niya, financial niya. Okay, this person is may pagka-loner, detached. May pagka-workaholic. Baka palagi siyang busy dahil sa negosyo, sa trabaho niya. Pwedeng yun yung nagiging struggle ninyo, challenge ninyo is kawalan ng time communication dahil abala siya dun sa kanyang mga pinagkakakitaan or sa trabaho niya. But that doesn't mean na wala siyang plano ah. Mabagal lang talaga tong person mo. Wow, Sun card, Libra! Ano ba yan? Happiness. Alam mo kung meron mang something na darating sa'yo this September, very strong. Very strong itong source yung sun eh. Alam naman natin na dyan lahat nanggagaling yung enerhiya natin, yung buhay natin. Ito yung pinakasentro. And kung ano man itong bagay na paparating sa'yo, sa tingin ko, ito yung magiging source mo ng happiness, positivity, ano ba tawag dito? I think pwede rin sun card is clarity, Libra. Kung meron man dito kanina, di ba sabi ko parang may naiwan na katenga, iniwan ka sa ere. Baka magkaroon ka na ng clarity dito sa situation na yun. Okay? Pero nakikita ko magiging happy ka. Yun yung ending mo, sun card. Success and happiness yan eh. Fulfillment. Okay, Libra, take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.